Kahit pa in aid of legislation, ang layunin ng investigasyon ng mababang kapulungan sa talamak na bentahan ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison, naniniwala si Congressman Harry Roque na may mangyayaring pagsasampa ng kaso laban sa ilang individual. Sa kabila nito, plano umano ni Roque na maghain ng batas para ipasaligal ang campaign funding at para mas mapangasiwaan ng maayos ang mga kulungan sa bansa. May report si Joy Gumatay. Naniniwala si Congressman Harry Roque na may magaganap na pagsasampa ng kaso bilang resulta ng naganap na pagdinig patungkol sa laganap na iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ito ay kahit pa in aid of legislation at hindi of prosecution ang layon ng House Committee on Justice sa pagpapasimula nito. Sigurado po ako dahil yung ebidensya naman na nakalap namin ay at least nagkaroon ng benepisyo ang dating Secretary of Justice doon sa proceeds ng pangangalakal ng droga at yan ay kriminal, no? Pinapatawan na yan ng parusa. Bukod pa doon sa kasapi sa sabuatan ng mga lakal ng droga, itong si Senadora Leila de Lima para nga sa kanyang kampanya. Matapos ang 4 na sesyon, isa sa mga plano ni Congressman Roque na ilatag sa Kongreso ay ang pagsasaligal ng campaign financing. Kaya naman ang alakal ng droga ay para nga doon sa kampanya ni Leila de Lima. No? At tingin ko, panahon na para pag-isipan natin na kung dapat na bang gastusin yung kaban ng bayan para sa kandidatura ng mga tumatakbo para sa mga national post. Kasi ang pinag-uusapan naman natin ay demokrasya. Siguro, yung mamamayan na rin ang magbayad para sa proseso ng demokrasya. No? Dagdag pa rito, plano rin ng mambabatas na buwagin ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa at magtayo ng mga kulungan sa bawat rehiyon sa bansa. Ito ay upang mas madaling pangasiwaan ng kapulisan ang mga bilanggo sa bawat kulungan. Higit sa lahat, layon rin niyang pagtibayin ang Anti-Money Laundering Act sa pagbuo ng isang kagawarang tututok sa pagpapatupad nito. Natapos man ang pagdinig sa Kamara, nilinaw ni Congressman Roque na magpapatuloy ang ibang inisyatiba ng pamahalaan upang tuluyang matuldukan ang kalakaran ng droga, partikular sa pinakamalaking kulungan sa bansa na nangangasiwa sa mahigit 20,000 bilanggo. Patuloy pa rin no, yung ating oversight na nangyayari dyan sa Muntinlupa dahil hindi katanggap-tanggap talaga na karamihan ng mga drug lords ay parang kinukonsider na paraiso itong maximum security sa Muntinlupa. Para sa PTV News, Joy Gumatay.